Hi guys! Welcome back po to another card readings na naman natin. Ang ating pagbasa ngayon ay iwanan natin ng may patanong kung anong wish. Ayan, about wishes ito. Anong wish mo ang matutupad? Mensaheng gabay para sa inyo, blessings na parating. This is a collective, timeless reading. So by the time na mapanood mo or mapakinggan ang video na ito, this message may be for you. Nakalaan ito upang marinig mo at parating to sa'yo. I-claim na natin yan. But still, tayo ay general reading. Just only take what resonate pa rin po. Simulan na natin. Ayan. Kuha muna tayo agad. Anong blessing ang parating sa inyo, guys? Tayo po ay live na live sa ating FB. Babalikan ko po kayo after nito. Hinggan lang natin ito ng mensaheng gabay para sa inyo. Anong parating na blessing para sa mga taong ito na nakikinig ngayon? Anong kailangan niyong marinig? Anong wish mo ang maisa sa katuparan? Mensaheng gabay para sa mga taong nakikinig ngayon. Anong wish? Uy, may bumagsak na agad-agad. Kunin natin yung mga wish. Or nasa wish list niyo na ba ito? Okay, ito yung ilang signs. May ilang signs na bumabagsak, pero hindi po ibig sabihin ito na yun, okay? Pero pwede rin naman mag-apply, pero yung pinaka-energy, yung enerhiya ang ating kukunin. Okay. Scorpio, Libra, Virgo, and Aries. Ito yung enerhiya lamang. Okay? Scorpio. Dito muna tayo magpo-focus. So, meron pong blessing. Ano yan? Blessing of money. Scorpio is in the 8th house of other people's money. So, meron pong papasok. Actually, ito yung hindi nyo maaring inaasahan or aasahan na pumasok sa inyong mga bangko. Or hindi, sa inyong mga bulsa. Ayan, claim na natin yan ngayon pa lang. Labas po ito sa inyong pinaghihirapan actually. I mean, it could be a bonus, yes. Parte ng trabaho pero extra. Okay? May papasok at papasok na pera. I-claim natin yan. Okay? May magandang flow pagdating sa point na yan. Dadaan kayo sa ilang breakthrough or advancements when it comes to your relationship, partnership. Libra is here. Okay? So, yung blessing of, pasok na natin, love. Love, love, love. Balance ang ating nakikita or kailangan tong marinig ng ilan sa inyo na ito yung patuloy po na papaangatin sa inyong mga buhay relasyon no matter what your relationship status. Siyempre pa dapat dito merong give and take. Okay, nang hindi kayo nakukulangan or nasusobrahan na nare-receive nyo, natatanggap nyo yung tamang justice. Libra is all about balance and justice. Okay? Virgo, yung energy ng Virgo, this is all about your daily work din. Sa pang-araw-araw na kabuhayan, trabaho, kaya marahil meron papasok na pera dahil na rin dito sa pinagsisikapan nyo. So, definitely blessing of work, guys. Kaya naman hindi kayo mawawalan. Okay? Or kung ito, part to ng ilang wish nyo. Relasyon, pag-ibig, yes po, andito na yon. Or business, if ever mag-start kayo ng bagong business venture, ano pa man yan, gano'n man yan kaliit, kalaki, patuloy na blessing, pera, relasyon, trabaho. Sobrang umaangat dito. Virgo is in the 6th house, napakalawak niyan, so blessing of health. I-claim na natin na, ayan, healthy version ng mga taong nakikinig ngayon ang patuloy niyong magpapaangat. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild pero marahil kaya umangat ito dahil kailangan marinig ng ilan sa inyo na kailangan niyo naman din i-priority. Okay, huwag niyo rin kakalimutan kasi dito parang yung patuloy na misyon ng ilan ay ang ibalanse ang relasyon, pera, negosyo, okay, pag-ibig. So, paano naman yung kayo? Huwag nyo rin kakalimutan para tuloy-tuloy yung grasya na deserve nyo rin. More on self-care and self-love. Okay, healthy living na raw. Parang note din to kay Moonshot. Note to self.
Ayan, advice din kay Moonshag, tutukan ng kalusugan para sa ilan. O talagang meron dadaan kayo sa ilang transitions, transformation with the Scorpio. Sabi ko nga, new version, healthy version 2.0 na ang aangat sa inyo. Okay? Siyempre, tutulungan ang sarili. At the end of the day, kailangan, andito rin yung effort, yung willingness sa'yo na dumaan ka sa ilang changes na ito para sa higit mong ikalalago. Physically, mentally, emotionally, or even financially. Aries, yung energy ng Aries guys, hindi kailangan yung pinaka-sign, pero why not? Para sa ilan sa inyo, dito po, nagiinit ang inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, or talagang kusang kailangan mapaangat din if ever medyo, diba, nagiging low-key naman talaga tayo. Wala namang perfect eh. May pagkakataon na kailangan mo nang magpahinga, mag-recharge, pero paangatin yung awareness or itatak nyo lang din sa inyong mga puso at isipan na meron kayong lakas, meron kayong power na patuloy yung harapin itong mission na ito. Okay? Sa relasyon man, life in general, mula dito sa aking ilang na iwan. Okay? Kasi kayo mismo to eh. Yung energy nyo. Yung pagiging leader nyo. Okay? Or pagiging active sa buhay. Yung energy na may pagka-fiery as an Aries sign. Okay? Yung energy lamang po. Hindi kailangan mag-apply yung pinaka-ano. Pero for some of you, why I feel na umaangat din dito yung pagiging competitive. Talagang nagpo-push, grind kung grind, work kung work. Yan po ay hindi nababaliwala. Hindi mababaliwala. Okay? Meron tayong nakikita ang pagkabalanse. Matatanggap nyo ang hostisya na kanina ko pang na-mention, lalo pa kung, alam mo yun, patuloy nyo lang din namang pinapaangat yung init dyan. Okay? Para matugunan itong ilang pangangailangan, ilang responsibility, obligations. So definitely, yung blessing of energy, andito po. Blessing of health, blessing, ayan o, nagbabakil na si Moonchild. Blessing of partnership, relationship, or even marriage po. For some of you, why not? Merong blessing of love proposal, okay, marriage proposal, Scorpio. Patungo kayo sa ilang pagbabago, new beginnings, transitions, transformation. It could be unexpected for some of you or a surprise, pero parating ito sa inyo. Maaring parte ito ng ilang wish list niyo ba? Sa ilang nakikinig ngayon, tayo ay general reading. Maaring ito'y mensahe para sa lahat. This is a collective reading din po, timeless. So sige po, add pa tayo. Gamitin natin this time itong tarot. Clarify natin ito para sa inyo guys. Anong blessing ang parating? Mula dito sa ilang bumagsak sa inyong mga baraha, anong wish mo ang matutupad? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Anong wish nyo ang matutupad guys? Ang ganda. Ang perfect ng mga bumagsak. Okay, may ilang cards na bumabagsak dito. Anong blessing ang parating? Anong wish nyo ang maisa sa katuparan? Okay. Okay, ang dami. Ang dami hindi natin pipigilan. Isa-isahin po natin. The King of Wands, the Four of Pentacles. So yung ingat andito pa rin, yung motivation para matugunan itong mga pangarap, mga hinihiling nyo. Siyempre, kailangan po, hindi lahat ay nabibigyan ng pare-parehong opportunity. Yun yung reality natin. So, you have to put some effort din. Yung willingness, guys. At hindi imposible na patuloy yung matanggap yung hostisya, yung pagka-balance ng buhay. Itong mga pangarap nyo na gusto nyong marating. Okay, o matanggap. Walang imposible. Judgment card. The Queen of Cups. Four of Pentacles. Ito yung security, stability, yung comfort sa family at sa ilang taong mahalaga at mahal nyo. Renewal. Meron ako nakitang
pag-angat ng pagkaklaro, may pag-asa pa if ever merong dumadaan or dumaan sa ilang struggle sa pera, relasyon, may bagong offer. Yes po, napapangiti si Moonchild, gusto ko na sabihin lahat pero isa-isahin natin. Meron ng masigit na balancing relasyon. Okay. Or a reminder guys, para matanggap nyo kung ano yung para sa inyo talaga. Minsan kasi ang ilan ay maaring nag-hold back pa or nahihirapan mag-move on. Paano tayo makakapag-move forward kung ang ilan ay nahihirapan, stock up sa isang sitwasyon, posisyon, relasyon, maging ano pa man yan, pinapaalalahanan kayo ng baraha. Napaangatin daw po yung kaliwanagan sa inyo. Yung awareness, okay? Dadaan kayo sa mga pagbabago para sa aking na-mention, ano yun? Seguridad, yung comfort, financially, yes po. Physically, emotionally, yung deserve nyo. Kailangan yung paangatan yung clarity. Okay? The devil. Okay, biglang ko kay the devil, humarap na siya sa akin. Ito hindi kailangan katakutan, laliman. So ito yon, dito tayo. Kaya marahil na-mention ko na. Meron pong nasasobrahan or nakukulangan. So you have to stay grounded and practical sa mga wish list nyo. Okay? Isa-isa lang, no pressure. For some of you, baka meron talagang kailangan mag-let go. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Kaya nagkakaroon ng blockage para sa ilan nyo. Parang ang tagal ng pangarap ko, hindi ko matanggap-tanggap, Moonchild. Anong nangyayari? Marahil ay dahil meron kang kailangan munang pakawalan or iwan. At ito yung ilang unhealthy patterns, unhealthy ways. Kaya hindi nagiging maganda yung flow ng grasya na ating hinihintay kasi merong ilang demonyo. Ayan. Hindi yung wala kasing perfect eh. Hindi tayo perfect. Alam ng universe, alam ng nasa taas kung ano yung higit na makabubuti para sa'yo. So tulungan na mas mapaangat mo rin yung hindi ka nasasobrahan or nakukulangan. Para sa ilan sa inyo, just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Kasi baka hindi pa kayo handa na maging milyonaryo para sa ilan. Halimbawa lang naman, hindi pa kayo handa, baka mabigla kayo. Pinapaalalahanan kayo ng baraha na kailangan well-balanced na kayo, ready kayo dito sa biyaya na ito. Kasi baka one day millionaire tayo. Baka masobrahan kayo. Yes, may biyaya, may blessing, meron at merong papasok. At the same time, baka hindi nyo ito mapanghawakan ng maayos. So alam nyo yan kung kailan. So ngayon pa lang, sabi ko nga, kung meron kayong kailangan alisin, i-release, i-let go, it could be a person, a relationship, possession, gawin yun. Tanungin ng sarili, pag nilay-nilayan ng inyong sitwasyon, kung andito ka pa ba sa tamang lugar, okay? Ikaw po ang higit syempre na makapagsasabi, andyan pa ba yung give and take na akin, andyan pa ba yung justice? Naibibigay ba nito yung tamang hustisya sa'yo? Nagiging masaya ka ba dyan? Okay? Andyan ba yung init, yung passion, yung love, yung calling? Kasi dyan, mas merong papasok na grasya. Sana nakukuha nyo si Moonchild doon. Kasi yung mga Cheetah Devil, along with your other cards, ito yung medyo na tayo, na biglang pinasok ko yung halimbawa na yun. So, kalma lang din. Okay? Hindi naman agad-agad ito eh. I mean, hindi naman tayo, sabi ko, hindi lang sa hindi tayo perfect. Pero ito ay isang proseso for some of you. Para tuluyan ma-release itong ilang negative vibes. Para tuluyang magbukas ito, yung ilang pintuan ng oportunidad, offers. Ayan, yung aking na ma-mention. Ayan, sumasang-ayon ng ilang ingay. Yung deserve nyo, bagong simula guys, ang umaangat dito. Saan? Sa pera, relasyon, kalusugan, yung kayo, your overall well-being.
Okay? Pero yun lang. Kaya, kailangan tanungin ang sarili. Listen, guys. Listen to your body. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Samahan ito ng dasal. Mas laliman nyo yung connection na meron kayo sa Kanya. Syempre, paano napakahalaga. Maging ano pa man po ang inyong faith. Okay? Okay, meron pa. Hindi pa natin. 9 of Wands. So, may ilang struggle. Yes, the Hermit. The Hermit is here. The Tower and the Fool. Okay, blessing. May mga hugot na tayo nang kumuha tayo ng tarot. The Hermit. Eto, pinapayuhan kayo ng cards for some of you talaga. Dumaan kayo sa pagnilay-nilay sa inyong buhay. Kung surpresa lang din, ito ay isang bagay, posesyon, relasyon, sabi ko nga, general reading tayo na hindi nyo aasahan. Para sa ilan, the Tower ay narito. Expect the unexpected. Parating ang blessing na ito para sa inyo. Pagbabago, bago, na ang ganda. Lalo pa kung ito na nga po, meron kayong higit na tututukan ngayon pa lang, if ever hindi pa nag-a-apply or mag-apply agad, yung mga blessing na umaangat na parating, maybe, kailangan yung marinig, the Hermit, the Devil, the 9 of Wands, may ilang difficulty pa kasi. At part ito ng patuloy niyong mission. Ang harapin, hindi sukuan ng buhay. Ang mas maibalanse yung kayo. Kung paano nyo pinanghawakan ng pera, ang inyong sarili, ang relasyon. So, kalma. Hindi yan overnight na ma-achieve nyo or matatanggap for some of you. Sabi ko nga, sa reality, magkakaiba po ang bawat isa. Okay? Huwag nyo lang sukuan itong mga pangarap nyo pa na gusto nyo ma-achieve. Travel. Na-mention ko ba ang travel? The Fool is here. Yung energy. Okay? Okay. Okay, mai-add ko to. For some, blessing of... Okay. Para sa ilan, higit kayong makikiramdam, makakaramdam, yung inyong mga intuitive side ay aangat. Yung inyong mga psychic ability, yes po. So, maaaring merong pag-angat niyan sa panahon o sa pagkakataon na hindi nyo asahan. Okay. Ito yung matatawag na tabu or yung hindi traditional, kumbaga. Hindi nakagawian. Parang ginagawa ni Moonchild. Ito, yung pagbabasa ng tarot. For some, di ba, ayaw ng ganito. Kumbaga, you have to listen din kung ano yung tinatawag ng iyong puso. Kung ano yung saan ka hinihila ng iyong puso. Yung calling, yung purpose. Iba-iba tayo dyan. So, wag mo rin baliwalain yun. Baka yun din po ang maghila or magdala sa'yo sa higit mong tagumpay para ma-achieve itong mga wishlist mo. Okay? Kasi para sa ilan, baka merong nagkakaroon ng alin. Sabi ko nga, yung hindrance, yung blockage, dahil na rin dito sa ilang nagpipigil, nag-iwan kayo ng limits, ng restrictions, ng boundaries sa inyong mga sarili. Kaya hindi nyo nagagawa o natatanggap yung deserve nyo sana. Okay? O diba, may hugot tayo. Okay. Ayun, ang blessing na umaangat dito na marahil kailangan marinig ng ilan sa inyo. Relationship, partnership, love-wise, ganun pa rin. Nag-iinit po. Para sa ilan nakikinig ngayon. Pero pinapaalalahanan lang, sana sa init na yan, wag rin masobrahan. Kasi sabi nga nila, ang lahat ng sobra ay hindi na rin magiging maganda. Sabay lang nang napapaangat niyo yung pagkawasto. Okay? Pero on the positive side naman, along with your other cards, yung nakikita ko dito, balance, yung love, yung romance. Anytime soon, ayan na. Maaring meron kayong ilang kahit sa simpleng pagpaplano. The Hermit is here. May iliwanag. Meron kayong gabay. Meron kayong suporta. Okay, sa mas practical.
yung inyong, sabi ko, yung connection sa Kanya. Spiritual connection. Lalo if this is something na patuloy nyo ipinagdadasal sa Kanya, makakamit na ito ng ilan. Buhay, pag-ibig, relasyon. Okay? Or merong someone mentor. It could be a guardian, an older, na higit na magbibigay liwanag sa inyo kahit sa simpleng pagpapayo. Ayun, ma-add ko lang yun. Okay. The Tower, the Fool, new beginnings, guys. Aangat yung inyong pagiging free-spirited. Travel, as I've mentioned, blessing of new beginnings, patuloy na pagbabago patungo sa higit nyong ikalalago. Claim natin ito. Basta't pananatilihin nyo yung pagkawasto. Okay? Yung inyong mga work ethic, if ever, pagdating ito sa career. Ngayon pa lang, stay optimistic po. Stay optimistic and focus lang. Concentrate, balance sa inyong mga ginagawa. Okay, at yan, andyan na. Andyan na yung blessing na parating sa inyo. Alam ko, mas practical talaga. This is something na patuloy niyong pinaglalaanan ng enerhiya. Kasi yan yung reality rin. Okay? Of course, engage, connect, at huwag kalimutan ng magsaya. Or ito talaga yung kusang aangat na pangarap na pwede nyong maisakatuparan. Yung love, yung happiness na alam nating deserve mo. Okay? Deserve na deserve. Okay. Pero for some of you, baka naman, andito pa sa healing process, hindi makapag-let go. Hindi makapag-move forward. It's okay. Hindi ko kailangang madaliin. Sabi kasi ni Moonchild, kasi the full ay narito, baka madaliin. Take it easy. Yes, it is time to heal na and let go, pero hindi, one day, one step at a time. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Okay? Pero once na ma-let go mo na yan, kung ikaw man ay if ever dumadaan o dumaan sa ilang difficulty ng buhay, pera, relasyon, ito yung period kung saan once na ma-release mo na itong nakakapag-hold back sa yung kakayanan, sa yung pwede pang maipakita, or talagang merong lang nagkakaroon dyan ng yung sikip sa daan. Kailangan talaga merong ma-release po for some of you para higit kang umangat at matanggap mo yung highest good or highest potential na deserve mo. Okay, yan yung mga blessing na umangat dito, guys. Hi. Kailangan ng kaliwanagan, no enlightenments. Okay? Surrender it all to God. Surrender it all to the divine. Maging ano pa man po ang inyong religion. Again, pray lang. Alam naman natin how powerful ang prayer. At patuloy na, Aries, andito, yung energy, yung Libra, pagsabay sa agos ng buhay. Patuloy na paniniwala, kumpiyansa sa sarili, yung confidence. Okay, huwag niyong iwawala. At, ayan, may pa-kotse pa dito. May nakikita, ayan, may pa-kotse. Alam ko hindi nakikita sa live, pero higit kayong magiging healthy, claim natin physically, mentally, emotionally, magiging magnetic ang aura. Kasi nga, mas refreshing, mas healthy version 2.0 ang umangat dito. At dito magiging handa lalo ang universe para maibigay sa inyo yung mas kaliwanagan sa inyong buhay, kasiyahan, yung love na deserve ng bawat isa. Okay, kuha tayo ng pinaka-final pa na advice. Anong blessing ang parating para sa mga taong ito? May hugot. Nung napaangat natin yung tarot, nagkaroon na ng hugot. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Ano pang business? Business? Bakit business? Oo, why not? Business or relationship na parating sa inyo. Ano pang message? Bakit business? Baka kailangan marinig ng ilan yon. Meron bang bagong business na itatayo? Partnership.
Maring ito'y kaugnayan po ng ilang taong malapit sa inyong buhay. Halimbawa, kapareha or buhay mag-asawa, may bago ba kayong gustong ipatayo? Blessing. Merong blessing dyan. Direction. Travel. Direction, guys. So, yung blessing of travel, yan na yun. Patungo sa inyong mga, ayan o, nakaturo na siya, pakita natin sa live. Direction. Dito na ang tamang direksyon, patungo kay the one. Or, patungo dito sa higit nyong, sabi ko nga, lakas. So, kailangan, tulungan lang din ang sarili. Communication. So, engage, as I've mentioned, engage, communicate, paangatin yung kahit yung mga oras nyo lang sa inyong mga paraan, kahit over the net, if ever andito kayo sa buying and selling, or online seller, ayan, meron tayong nakikita, especially yung mga paraan nyo, kung paano kayo nakikisama, nakikisalamuhan, nagsasalita. Ang lawak ng communication sector, pwede yan sa paraan ng pagsusulat din po, pagbabahagi. Diyan marahil patuloy na merong blessing. Yan yung magpapaangat. Tutulungan ng sarili. Okay? Healing. Healing, guys. Ayun, natulala na si Moonchild. Ang perfect ng healing. Healthy. Na kanina ko pa na mention. The Hermit, the Devil. Yung energy ng Virgo, it's all about healing. Transitions, transformation. Actually, si Scorpio in the 8th house, dyan pumapasok din po ang ito hindi kailangan mag-apply, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Para sa ilan, maring mabibigyan na kayo ng pagkakataon to undergo surgery. Okay? For some, dyan kasi pumapasok yun. Okay? At dito merong healing. I-claim na po natin yan. Okay? Meron na kayong i-release or kusa itong i-release ng universe para sa inyo. Ano yun? Yung hindi nakatutulong sa katawan. Kung hindi tayo magiging practical, meron kang i-let go dyan. Or meron talaga mawawala dyan na alam niya at alam mo sa sarili mo, minsan kailangan lang buksan ng mga mata. Harapin nyo yung bagong kayo. You have to be open. Okay? Open your mind, your mindset ba? Para magkaroon ng mga bago o pagbabago para sa inyong buhay, relasyon, posisyon, to make room for new growth and healing. Kailangan. Okay? Pero again, it's a process at intindihin, pagkatiwalaan itong prosesong ito. At yan, hindi imposible na, kanina pa siya hindi posible kahit pa sa mga pagkakataon na imposible na talaga yan, Moonchild. Kahit pa yan ay imposible na, stay positive, posible pa po. Kailangan mo lang maniwala. Saan, kanino, sa iyong sarili, sa direksyon, meron pang pagbabago. Para sa ilan, baka merong, sabi ko nga, travel, transitions, merong maglilipat, or may blessing of or may redirection. Meron po kasi tayo nakikitang renewal for some of you. Hindi natatapos sa isang punto na hindi maganda or kaaya-aya ang ating buhay. Isang punto na hindi maganda yung experience or dinanas nyo sa relasyon or pera, trabaho. Patuloy na merong renewal. May pagkakataon, may pag-asa para maisakatuparan itong mga pangarap nyo pa. Okay? May pagka-intense, Scorpio, yes, may pagka-intense. Maaaring merong ilang distraction minsan. Pero meron din po, Scorpio in the 8th house, yun din yun eh. Yung kanina ko pa na-mention, renewal, rebirth. Bago, hindi pa huli ang lahat. Kapitan nyo ang inyong mga pangarap. Patuloy kayong maging bukas sa ilang posibilidad. Yung mga hangarin nyo, huwag kayong ma-stuck sa isang sitwasyon, posisyon, relasyon, na alam nyo hindi nakatutulong at hindi nag-iiwan yung healing para matupad. At matupad, oo nga, healing. Para maisakatuparan ng inyong mga hiling. Di ba, tinagalog lang ni Moonchild? Pero ayun, paniniwala. Sapat na paniniwala sa proseso, sa inyong mga sarili, at sa Kanya. Sa inyong mga faith, maging ano pa man ng religion, samahan ng patuloy na pag-aksyon
at pagdarasal. 11-11 guys, may all your wishes come true. Ito po ang umaangat na mensahe sa inyong mga baraha. Salamat po.